Balik po tayo sa mga balita. Muling tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. ang Commander-in-Chief na hindi niya kukonsintihin ang anumang pambabastos o pambubuli ng ibang bansa sa teritoryo ng Pilipinas. Sa kabila nito, diyan sa tensyon ng West Philippine Sea, ayon pa sa Commander-in-Chief na nanatiling matatag ang puwersa ng Pilipinas sa karagatan. Kunin natin ang live report ni Eden Santos. Eden. Alex, pinangunahan nga kanina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 127th anniversary ng Philippine Navy sa bahagi ng Subic sa Zambales. Muli niyang tiniyak na ipagtatanggol at pangangalagaan ang teritoryo ng Pilipinas. Sa nasabing aktibidad o event ay pinangunahan din ng Pangulo yung commissioning ng dalawang barko ng bansa at maging yung mga sundalong gumanap sa nakalipas o katatapos lamang na 2025 midterm elections ay pinasalamatan ng Pangulo dahil sa matagumpay at mapayapang halalan. Hindi kukonsintihin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang anumang kawalan ng pagrespeto sa soberanya ng Pilipinas. Yan ang idiniin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdiriwang ng ika-127 anibersaryo ng Philippine Navy sa Naval Operating Base sa Subic, Zambales. We stand firm. We will never tolerate any act of disrespect against our sovereignty. Muli ring inulit ng Pangulo na walang isusuko isamang pulgada ng teritoryo ng bansa. Anya patuloy na pangangalagaan ng mga maritime zone at gagamitin ang maritime entitlements alinsunod sa international laws. Sa kanyang talumpati, sinabi pa ng Pangulo na sa kabila ng tensyon sa rehiyon ay nananatiling matatag ang hukbong dagat. Wala tayong isusuko, wala tayong papapabayaan. Ang tema ng anibersaryo ngayong taon ay Philippine Navy Addressing Challenges, Promoting Regional Stability and Strengthening Maritime Security. At bilang bahagi ng selebrasyon, ang Pangulo ay binigyan ng arrival honor. Pinasalamatan nito ang Philippine Navy sa naging papel sa katatapos na 2025 midterm elections. Anya, nakita ang dedikasyon, tapang at tatag ng mga sundalong mandaragat sa kanilang pagtulong na masigurong maayos, matagumpay at mapayapa ang halalan. More than 1,800 personnel were deployed in the 2025 election, and they played a key role in ensuring its safe and orderly conduct, particularly in vulnerable areas of the country. Pinangunahan din ng Pangulo ang commissioning ceremony para sa dalawang naval assets ng Philippine Navy. Ito ang guided missile frigate, ang BRP Miguel Malvar o FFG-06 at ang Acero-class fast attack interdiction craft, ang BRP Albert Magini o ang PG-909. The official party and other distinguished guests to proceed aboard. Alex, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapalakas ng Philippine Navy sa ilalim ng AFP Modernization Program ng Administrasyong Marcos. Alex? Eden, nabanggit ba ng Pangulo kung bakit medyo matamlay at wala namang nambubuli sa atin ngayon? Alex, yan ay bahagi pa rin ng patuloy nilang pagpapalakas ng presensya ng mga sundalo sa bahagi ng West Philippine Sea. At ang sabi nga ng Pangulo ay talagang ipagtatanggol yung teritoryo ng Pilipinas gaya na rin ng kanyang mga nabanggit na sa mga nakalipas. Sa ngayon, Alex, ay hindi katulad ng mga nakalipas na mga buwan ay sunod-sunod yung ginagawang pambubuli at harassment sa ating mga tauhan ng Philippine Coast Guard, maging ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at maging yung mga mangingisda na pumapalaot dyan sa bahagi ng karagatan na yan, Alex. Okay, maraming salamat sa iyo, Eden Santos. Mata natin sa Malacanang.